Monday, magpapacheck up tayo ha, okay? Bungad nito sa akin, papasok sa kwarto. Bakit ba kasi? Naiinis talaga ako sa mukha niya, lalong-lalo na ngayon. Ewan ko kung anong nangyayari sa akin. Basta ang alam ko lang ay naiinis ako sa pagmumukha ng asawa ko. Honey, kailangan ko makasiguro. Sabi nito at tumabi sa akin sa kama at yumakap. Alam mo, nakakainis ka talaga ha. Alam mo ba yun? Sabi ko at tumalikod sa kanya. Mas lalo ako nainis nang marinig ko siyang tumatawa. Isa pa, Zik ha. Sa labas ka talaga matutulog. Pagbabanta ko dito. Hindi no. Saad nito at niyakap ako ng mas mahigpit. Umirap lang ako sa kanya. Sandaling katahimikan ang nabalot sa amin. Pero bigla niya itong binasag. Han, dito ka na muna, okay? Magpahinga ka muna dyan. Napakunot tuloy ang aking noo. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko dito at humarap sa kanya. Dito ka muna. Huwag ka muna pumasok. Hanggang sa hindi pa tayo nakakapagpa-check up ha. Okay? Sabi pa nito at hinalikan ako sa noo. Oo nga no. Ano kaya nangyayari sa akin? Noon sisik pa ang nagsusungit. Ngayon ito ako naman ang hindi ko alam kung anong nakain ko. Nakatunga nga pa nga ako habang nakatingin sa kisame. Gusto kong matulog pero hindi pa talaga ako dinadalaw ng antok. Kaya dahan-dahan kong tinanggal ang pagkayakap ni Zeke sa akin at tumayo. Biglang may pumasok naman sa isip ko na kalokohan. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at tinungang office niya dito sa bahay. Pagkatapos noon ay binuksan ko ang table malapit sa chair niya. Nakita ko yung hinahanap ko kaya bumalik ako sa kwarto at dahan-dahang sumampa sa kama. Pinuksan ko ang pentel pen at nagsimulan lagyan ng makinis na mukha ni Zeke. Nagdrawing pa ako ng maliit na bahay, puso, at spaghetti. Natatawa ako sa drawing ko. Punong-puno na talaga ang buong mukha niya. Mas natatawa pa nga ako sa spaghetti na mukhang bulati. Ang cute niya. Yung pentel pen ay sinira ko at nilagay sa ilalim ng kama. Nakangiti pa akong tumabi sa kanya at niyakap siya. Kinabukasan ay maaga akong gumising para magluto ng pagkain at ulam. Parang gusto ko ng sinigang. Dahan-dahan akong tumayo at tinignan ng asawa ko sa tabi ko. Muntik pa akong makapaupo nang nakita ko ang mukha niya. My goodness. Dahan-dahan akong lumabas ng kwartong yun habang tinatakpan ng bibig ko para pigilan ang aking pagtawa. Nakabungis-ngis akong bumaba ng hagdan. Parang ang saya-saya sa kalokohang ginawa ko sa mukha niya. Habang naghahanda ng mga lulutuin ko, ay bigla nag-ring ang phone ko kaya sinagot ko. Oh, hello? Napatawag ka? Bungad ko dito. Si Isel pala yun. Oh, anong kailangan mo? Diretsa kong tanong dito. Bakit ba ganyan ang mga salita mo? Parang ang sungit mo naman. Sigaw nito sa akin. Ano ba naman, Isel? Ang aga-aga naman oh. Sigaw ko din dito. Bakit? San ka ba ngayon? Ano, nasa kama ka ba ngayon? Kung ano naman ang ginagawa niyo mag-asawa dyan ha? Sigaw nito na nagpainit ng buo kong mukha. Anong pinagsasabi mo dyan? Kanina pa ako gising no? Nagre-ready ako ng lulutuin ko. Balik kong sigaw dito. Bakit ba sigaw ka na sigaw, ha? Nakakabingi naman yung boses mo. Sabi pa ni Isel. O siya, babay na. Mamaya ka na tumawag ha, busy pa ako. Sigaw ko dito at binaba ang phone. Sinimulan ko ng magluto ng sinigang. Ilang sandali pa ay may narinig na akong yapak papunta sa gawi ko. Kaya bumaling ako doon. Nakasimangot ang mukha ni Zeke habang tinitingnan ako ng mariin. Han, ano bang ginawa mo? Sabi nito. Ano sinasabi mo? Wala akong alam ha. Pagmamaang-maangan ko pa.
Bakit mo naman ginawa to? Mahinahon itong tanong habang nakakunot ang noo. Wala, trip ko lang. Ikaw naman? Sagot ko habang pinipigilang matawa. Ilang sandali pa, inilagay ko na yung sinigang sa bowl at kumuha na rin ako ng kanin. Nagsimula na akong kumain. Ang sarap talaga. Han, kailangan nating magpa-check up ngayon. Sabi nito habang kumakain. Kahit na naguguluhan ako ay tumauna lang din ako. Pagkatapos namin kumain ay hinugasan ko ng pinagkainan namin. Pagkatapos ay pumunta na ako sa ikalawang palapag ng bahay at tinungo ang kwarto. Pumasok ako at tinungo ang banyo. Pagkatapos ay nagsuot na lang ako ng jeans at pinarisan ko na lang ng white off shoulders at sandals na kulay puti. Pagkatapos noon ay inayos ko ang buhok ko at naglagay na konting lip tint at powder. Pagkatapos ay lumabas na ako ng kwarto at bumaba. Naabutan ko nakaupo si Sik sa mahabang sopa. Wow, ang ganda mo, Han. Bungad nito sa akin at hinalikan naman ako sa pisngi. Lumabas na kami ng bahay at tinungo ang sasakyan. Pinagbuksan pa ako ng pinto, kaya pumasok na ako. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Nilalaro ko pa ang aking daliri. Ilang sandali pa ay niliko ni Zeke ang sasakyan sa may ospital. Nang naiparking na niya ang sasakyan ay lumabas na ito upang pagbuksan ako ng pinto. O dahan-dahan lang, honey, ha? Sabi nito habang hinahawakan ako sa bewang. Pinabaliwala ko lang yun. Sabay na kaming pumasok ng ospital. Ilang sandali pa ay may biglang sumalubong sa amin na doktora. Matanda na siya pero makikita mo pa rin ang kagandahan niya kahit matanda na siya. Hi Mr. Monroe, sabi niya. Hello Dr. Shen, sabi ni Zeke. Tumingin pa ito sa gawi ko. Okay, tara na, sabi niya at nauna naglakad. Pumasok siya sa isang kwarto, kaya sumunod din kami ni Zeke. Pagkatapos ay pinahiga ako sa isang maliit na kama. Good morning, Mrs. Monroe, sabi ni Doktora. Good morning po, Doc. Sagot ko naman. Ngumiti lang ito sa akin. Pagkatapos ay may nilagay siyang gel sa tiyan ko, kaya napatingin ako doon. Pagkatapos ay sunod naman yung isang bagay na parang hinahanap sa taas ng aking tiyan. Nakita ko pa sa monitor na nasa harapan ko. Tila ba gumagalaw ito? Wow, totoo ba itong nasa isip ko? Ilang sandali pa ay ngumiti ito sa akin. Congratulations, Mrs. Monroe. You are 4 weeks pregnant, sabi ni Doktora. Biglang nabingi ako at sinabi ni Doktora Chen. What? Buntis ako? Napatingin ako kay Zeke para itong maiiyak sa nalaman niya. Yes! Biglang sigaw nito at niyakap ako ng mahigpit. Napaiyak ako. Wow, may baby na ako. May baby na ako. Tinanong ni Zeke yung ano ang kailangan sa pagbubuntis. Tangu-tango naman si Zeke na may masayang ngiti sa labi habang tinatanong si Doktora Shen. Salamat po, Doktora, ha? Sabi pa nito. Tumangulang ito at nginitian ako. Pagkalabas nito, sinugod na naman ako ng yakap ni Zeke. Honey, sa wakas, thank you. Thank you, sabi nito habang hinahalikan ng buo kong mukha. Ngumiti ako sa kanya. Sobrang saya ko sa nalaman ko. Para ako nanalo sa loto ng napakalaking premyo. Hindi matutumbas ang premyo. Bukas, Han, bibili na tayo ng mga damit, ha? Sabi nito at tinulak ang pinto palabas ng ospital. Hindi pa nga natin alam kung baby boy siya or baby girl. Sagot ko naman. Ngumiti lang ito sa akin. Basta, thank you, honey. I love you. Sabi ni Zeke. Mahal din naman kita, Zeke. Mahal na mahal. Itutuloy.